Ako si Miguel, isang simpleng estudyante na tila walang ibang hangad kundi ang makapagtapos ng pag-aaral. Sa araw-araw na pagpasok ko sa paaralan, tila wala namang kakaiba hanggat isang umaga, sa gitna ng aking paglalakad patungo sa silid-aralan, ay napansin ko ang isang itim na kalapati na tila kakaiba ang kulay at anyo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may isang bagay sa ibon na iyon na nag-udyok sa akin na sundan ito. Sa simula, parang laro lamang ito ng aking kuryosidad. Ngunit habang patuloy ko itong sinusundan, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang ibon ay lumilipad ng mabagal. Tila sinasadya ang bawat hakbang nito upang ako ay makasunod. Sinundan ko ito hanggang sa likuran ng aming paaralan, sa isang bahagi na bihira kong puntahan. Doon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, ang kalapati ay huminto at biglang nagbago ang aking paligid. Naramdaman ko ang pag-ikot ng hangin na tila may buhay at ang mga dahon ay nagsimulang umikot sa paligid ko. Ang aking puso ay bumilis at ang aking katawan ay tila nagising sa isang kakaibang kapangyarihan na hindi ko maintindihan. Sa bawat hakbang ko palapit sa kalapati, ang lupa ay tila lumambot at ang hangin ay naging mas mabigat. Ang kalapati ay nagbigay ng matalim na titig sa akin na para bang nagsasabi ng isang mensaheng hindi ko marinig ngunit nararamdaman sa aking kaluluwa. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig at sa isang iglap, naramdaman ko ang pagdaloy ng isang enerhiyang hindi ko pa nararanasan. Ang paligid ko ay nagbago at ang mga kulay ay nag-iba. Ang kalapati ay bumuka ang mga pakpak nito at ako ay napuno ng liwanag na tila nagmumula rito. Ang mga mata ko ay muling tumingin sa kalapati at sa isang iglap, ako ay naging bahagi ng isang mundo na hindi ko akalain na posible. Sa mga sumunod na sandali, nabalot ako ng takot at pagkamangha. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit alam ko sa aking puso na ito ay simula ng isang bagay na mas malaki pa sa aking inaasahan. Ang ibon ay tila nagbigay ng kapangyarihan sa akin na hindi ko naisip na posibleng meron ako. Bumalik ako sa aking sarili, ngunit ang aking paligid ay tila puno ng hiwaga at misteryo. Ang mga tao sa paaralan ay hindi natanto ang nangyari, ngunit ako ay tuluyang nabago. Sa bawat oras na lumilipas, nadarama ko ang bagong responsibilidad na dala ng kapangyarihang ipinasa sa akin. Ang kalapati ay nawala sa aking paningin, ngunit ang kanyang mensahe ay nanatili sa aking puso. At sa pagbalik ko sa loob ng paaralan, alam ko na ang aking buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ngunit ano nga ba ang kapangyarihang ito? Ano ang responsibilidad na dulot nito? At bakit ako? Sa pag-iisip ng mga tanong na ito, naramdaman ko ang pagbasag ng katahimikan sa paligid. Isang boses mula sa likuran ang nagsabi, "Miguel, ikaw ang napili." Napatigil ako at ang aking balikat ay biglang bumigat sa sinabi ng boses. Sino ang nagsalita? Ano ang ibig sabihin ng napili? Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang nagbago ang aking paligid at ang isang pinto ay bumukas. Naglalantad ng isang daan na hindi ko pa nakikita. Ang tunog ng mga pakpak ng kalapati ay tila musika sa aking pandinig. Sa bawat pagkampay nito, nararamdaman kong nag-iiba ang hangin sa palibot ko. Nagiging mas magaan, mas puno ng misteryo. Nagising ako sa isang umagang tila ibang-iba sa lahat ng umaga na aking naranasan. Ang itim na kalapati ay nakaupo sa pasimano ng aking bintana. Ang mga mata nito ay tila dalawang butil ng karbon na naglalagablab sa liwanag ng araw. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang mga ordinaryong bagay sa silid ay nagkaroon ng ibang anyo. Ang mga guhit sa dingding ay tila kumikilos. Ang mga anino sa sahig ay nagiging mga hugis na hindi ko maipaliwanag.
Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, may isang bahagi ng aking kalooban ang nagsasabing sundan ko ang ibon na parang may nakatagong lihim na naghihintay na matuklasan. Naglakad ako patungo sa bintana at sa paglapit ko, ang itim na kalapati ay tila nag-anyaya sa akin na sumama. Tumalon ito mula sa pasimano at lumipad pababa sa kalye. Sa isang iglap, nasa labas na ako ng aming tahanan, sinusundan ng ibon na walang tiyak na destinasyon. Ang mga taong dumadaan ay tila walang pakialam sa aming ginagawa. Para bang kami nasa isang ibang mundo na hindi nila nakikita. Habang patuloy kong sinusundan ang kalapati, napansin kong ang mga kalsada ay unti-unting nagbabago. Ang mga pamilyar na tanawin ay nagiging dayuhan. Ang mga gusali ay tila mga lumang kastilyo na may mga nakatagong kwento. Ang hangin ay punong-puno ng mahika. At sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang kapangyarihan na unti-unting gumigising sa loob ko. Ang kalapati ay humantong sa isang lumang parke, isang lugar na matagal ko nang hindi napupuntahan. Ang mga puno ay tila mga higanteng nagbabantay sa mga lihim ng daigdig. Ang mga dahon ay bumubulong ng mga kwento ng nakaraan. Tumigil ang kalapati sa gitna ng parke, sa ilalim ng isang puno na tila puno ng buhay at hiwaga. Naglakad ako papunta sa ibon at sa paglapit ko, naramdaman ko ang isang enerhiyang hindi ko pa nararamdaman noon. Biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay nagliwanag. Ang mga kulay ay sumiklab sa aking paningin. Ang kalapati ay naging isang liwanag na bumalot sa akin. At sa isang iglap, nakita ko ang mga imaheng naglalaro sa aking isip. Mga mandirigma, mga bayani, mga tagapagtanggol ng mga naapi. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tapang. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa gitna ng lahat, nakita ko ang sarili ko, nakatayo sa kanilang tabi. May hawak na espada na tila puno ng kapangyarihan. Isang boses ang umalingaw-ngaw, hindi ko alam kung saan nanggaling. Ikaw ang napili, sabi nito, puno ng awtoridad at pag-ibig. Ang kapangyarihan ng mga nauna ay nasa iyo. Ngayon, ikaw ang magiging tagapagtanggol, sundan ang iyong landas, at ang liwanag ay magiging gabay mo. Sa sandaling iyon, nagising ang kapangyarihan sa loob ko. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang layunin, ang responsibilidad na magtanggol, na magligtas. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang takot. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Paano ko haharapin ang responsibilidad na ito? Ang mga tanong ay bumaha sa aking isipan, ngunit ang liwanag na bumalot sa akin ay nagbigay ng katahimikan. Sa pagbalik ng aking diwa sa parke, nakita ko ang kalapati na muling naging ibon, nakatingin sa akin na parang nagtataka kung ano ang aking susunod na hakbang. Ngunit bago ko pa man ito masundan muli, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay nagkaroon ng mga bitak. Ang mga puno ay tila nagising. At ang hangin ay nagkaroon ng pighati. Isang figura ang lumitaw mula sa mga anino. Isang nilalang na puno ng kadiliman. Ang mga mata nito ay mga butas na tila kumukuha sa liwanag na bumalot sa akin. Ang kapangyarihan mo ay hindi para sa iyo. Sabi nito, puno ng galit at inggit. Ito ay para sa akin. Ang mga leeg ng kalapati ay nagtaas. Ang mga pakpak nito ay nagbuka. Ngunit bago pa man ito makalipad, nahulog ito sa lupa. Nanghihina. Ang figura ay naglakad palapit. Ang mga hakbang nito ay nag-iwan ng bakas ng kadiliman. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang tunay na panganib ng aking kapangyarihan. At habang nakatayo ako doon, sa gitna ng dalawang magkaibang puwersa, alam kong ang susunod na hakbang ay magiging simula ng isang pakikibaka na hindi ko pa lubos na mauunawaan. Ngunit sa kabila ng takot, ang liwanag sa loob ko ay nagbigay ng lakas at pag-asa. Paano ko haharapin ang nilalang na ito?
Ano ang tunay nitong layunin? Sa likod ng kanyang kadiliman? Ano ang mga lihim na nakatago? Ang mga tanong na ito ang bumalot sa akin at sa sandaling iyon, ang kwento ko ay nagsimula. Ang mga araw ay mabilis na lumipas mula nang sundan ko ang itim na kalapati sa gubat. Sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko'y may bagong liwanag sa aking mga mata. Ang mga kulay ng paligid ay tila mas maliwanag, ang hangin mas sariwa, at bawat tunog mas malinaw. Ngunit higit pa roon, ang pakiramdam ng kapangyarihan sa loob ko ay tila hindi maikakaila. Para bang may bumukas na pinto sa aking kalooban, isang pinto na matagal nang nakakandado. Isang umaga, habang naglalakad papunta sa eskwelahan, napansin kong may kakaiba sa paligid. Ang mga tao'y tila hindi nila ako nakikita. Parang naglalakad ako sa isang mundo na ako lamang ang may kamalayan. Sa kabila ng ingay ng trapiko at mga tao, tila ako'y nasa isang tahimik na bula. At sa kalagitnaan ng kaguluhan, ang kalapati ay muling nagpakita sa akin. Nakatayo ito sa isang poste ng ilaw, ang kanyang mga mata ay tila may mensaheng nais iparating. Ano na naman kaya ang ibig sabihin nito? Bulong ko sa sarili. Ngunit sa halip na magpatuloy sa aking paglalakad, hinayaan ko ang aking mga paa na sundan ang ibon. Muli, ang pakiramdam na may hinahanap akong hindi ko alam ay bumalik. Ang kalapati ay lumipad at ako'y tumakbo. Sinusundan ito hanggang sa makarating kami sa isang kakahuyan sa gilid ng lungsod. Dito ko natuklasan ang isang lugar na hindi ko pa nakikita. Ang mga punoy tila mas matatanda. Ang kanilang mga ugat ay nagbaluktot sa lupa, bumubuo ng mga arko at daanan. Sa gitna ng kakahuyan, nakita ko ang isang matandang babae na nakaupo sa isang silya. Ang kanyang buhok ay puting-puti at ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim. Matagal ka na naming hinihintay, wika ng matanda. Sa kanyang mga kamay ay isang lumang aklat na tila puno ng alikabok. Sino po kayo? Tanong ko. Hindi maikakaila ang kaba sa aking dibdib. Ang oras mo na upang malaman ang katotohanan, sagot niya. Ang kalapati ay hindi isang ordinaryong ibon. Ito'y tagapagtanggol, isang gabay na nag-uugnay sa mundo ng tao at ng mahiwagang kaharian. Naguguluhan, ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkamangha. Lumapit ako sa kanya. Pinuksan niya ang aklat at sa bawat pahina'y may mga larawang gumagalaw. Mga kwento ng mga bayani na ginabayan ng iba't ibang mga hayop. Sa gitna ng aklat, isang larawan ng isang itim na kalapati na may pakpak na kumikinang sa dilim. Ito ang simbolo ng kapangyarihan na iyong taglay ngayon, patuloy ng matanda, ngunit ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad. Ikaw ay napili upang maging tagapagtanggol laban sa mga panganib na hindi nakikita ng karaniwang tao. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang mundo na aking ginagalawan ay hindi lamang isang ordinaryong mundo. Ito'y puno ng mga hiwaga at panganib na hindi ko palubos na naiintindihan. Ang kalapati ay hindi lamang isang gabay, kundi isang tagapagbukas ng aking mga mata sa katotohanan. Ngunit paano ko magagawa ito? Tanong ko, puno ng pag-alinlangan. Ang kalapati ay magiging iyong kasama. Sa bawat hakbang, ito'y magiging iyong gabay. At sa bawat laban, ito'y magiging iyong kalasag. Ngunit tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay nanggagaling sa loob mo. Habang pinagmamasdan ko ang ibon na tila nakikinig sa aming pag-uusap, naramdaman kong may kakaibang koneksyon kami. Hindi ko pa lubos na naiintindihan, ngunit alam kong ito ang simula ng isang bagay na mas malaki. Sa aking pagbalik sa eskwelahan, may bagong pag-asa sa aking dibdib. Ang bawat araw ay tila isang pagsasanay upang mas maunawaan ang aking bagong tungkulin.
Ngunit sa kabila ng mga bagong natutunan, hindi ko maiwasang magtanong kung ano ang mga panganib na darating. Isang gabi, habang ako'y nasa aking silid, narinig ko ang isang kakaibang tunog. Isang bulong na tila galing sa labas ng bintana. Nang aking buksan ito, nakita ko ang kalapati, ngunit hindi nag-iisa. Sa tabi nito ay isang malaking anino, isang nilalang na hindi ko pa nakikita. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula at ang kanyang anyo ay puno ng galit. Biglang nagliwanag ang silid, ang kalapati ay kumikinang at naramdaman ko ang kapangyarihan sa aking mga kamay. Ngunit bago ko pa man maintindihan ang nangyayari, ang anino ay naglaho. Iniwan akong may tanong na hindi ko pa masagot. Ano ang tunay na panganib na darating? At paano ko haharapin ang isang kalaban na hindi ko pa lubos na kilala? Sa gitna ng dilim, alam kong ito'y simula ng isang laban na puno ng hiwaga at pag-asa. Ang mga araw na nagdaan matapos kong sundan ang itim na kalapati ay tila ba isang panaginip. Ang bawat hakbang ko ay puno ng pagtatanong, ngunit ang mga sagot ay tila nasa hangin lamang, lumilipad, katulad ng ibon. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, isang bahagi ng aking sarili ang patuloy na humahanap ng kasagutan sa misteryo ng aking kapangyarihan. Siya nga pala, ako si Miguel, isang simpleng estudyante na biglaang naging tagapagtanggol sa isang mundo na hindi ko kailanman inaasahan. Sa aking paglalakbay, ang itim na kalapati ang aking naging gabay. Ngunit sa bawat paglipad nito ay may mga lihim na nagbubukas sa akin, mga lihim na aking dapat tuklasin. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng mga pakpak na bumubulong sa hangin. Ang itim na kalapati ay nasa bintana, tila ba inaanyayahan akong muling sumama sa isang paglalakbay. Naramdaman ko ang kakaibang tibok ng aking puso, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Isang tawag na hindi ko kayang tanggihan. Lumabas ako ng bahay at sa paglabas ko ay nakita ko ang kalapati na lumilipad patungo sa kagubatan sa likod ng aming paaralan. Ang aking mga paa ay tila ba may sariling buhay, sumusunod sa ibon ng hindi nagdadalawang isip. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-init ng hangin, mga alon ng enerhiya na pumapalibot sa akin na parang isang mahiwagang kumot. Sa loob ng kagubatan, ang liwanag ng araw ay sumasayaw sa mga dahon, bumabalot sa akin ng isang mahiwagang sinag. Ang paligid ay puno ng mga tunog ng kalikasan, ngunit sa likod ng mga tunog na iyon, naririnig ko ang isang kakaibang boses. Isang boses na nagmumula sa loob, isang boses na nagsasabi ng mga kwento ng mga nakaraang tagapagtanggol. Biglang lumitaw sa aking harapan ang isang matandang lalaki, may hawak na baston na puno ng ukit. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan, ngunit sa likod ng kanyang nangiti ay may mga lihim na hindi ko pa nauunawaan. Miguel, wika niya, ikaw ang napili. Ikaw ang magiging susunod na tagapagtanggol ng ating mundo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Sagot ko, naguguluhan, ngunit puno ng interes. Ang kapangyarihan ng itim na kalapati ay isang simbolo ng pag-asa. Paliwanag ng matanda. Ito ay isang kapangyarihan na nagmumula sa loob, kapangyarihan na nabubuhay sa mga puso ng bawat nilalang na may tapang at pagmamahal. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya sa aking buong katawan, nagiging bahagi ng aking pagkatao. Ang mga salita ng matanda ay parang musika, bumubuo ng isang himig na umaabot sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay hindi lamang tungkol sa kakayahan. Ito ay tungkol sa responsibilidad, sa pagkakaroon ng tapang na harapin ang mga hirap ng buhay. Sa gitna ng aming pag-uusap, ang itim na kalapati ay muling lumipad. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon itong kasamang isang puting kalapati.
Ang kanilang paglipad ay isang sayaw, isang pagsasanib ng liwanag at dilim na nagiging simbolo ng balanse. Ang matandang lalaki ay ngumiti. Tila ba may alam na hindi ko pa nauunawaan. Miguel, may darating na pagsubok, bigla niyang sinabi. Siya na napintundi, ang kanyang boses ay puno ng babala. Sa kabila ng kapangyarihan na iyong taglay, may mga puwersa ng kadiliman na susubok sa iyong tapang at pananalig. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng bigat sa aking puso. Isang babala na hindi ko maalis sa isip. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko ang lakas na nagmumula sa loob. Isang kapangyarihan na nag-aapoy na parang isang liwanag sa gitna ng dilim. Anong dapat kong gawin? Tanong ko. Puno ng pag-aalala, ngunit may determinasyon. Tandaan mo, Miguel, sabi ng matanda. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa iyong puso, sa iyong kakayahang magmahal at magtiwala sa iyong sarili. Sa kanyang mga huling salita, biglang naglaho ang matanda, ngunit ang kanyang presensya ay nanatiling buhay sa akin. Ang itim na kalapati at ang puting kalapati ay nagpatuloy sa kanilang paglipad, tila ba nag-aanyaya. Nasundan ko sila sa isang bagong landas. At sa dulo ng bahaging ito, narinig ko ang isang kakaibang tunog mula sa kagubatan. Isang tunog na hindi ko pa naririnig. Isang boses na puno ng galit. Isang boses na tila ba nagmumula sa kadiliman. Ang aking puso ay binalot ng kaba. Ngunit sa likod ng takot ay naroon ang tapang na nagmumula sa aking kapangyarihan. Ito ang simula ng isang bagong yugto, isang pakikibaka na puno ng misteryo at pag-asa. Sa bawat hakbang, alam kong ang aking kapalaran ay nakatadhana sa isang laban na hindi ko pa nauunawaan. Ngunit alam kong ito ang magiging susi sa pag-unlock ng tunay na kapangyarihan ng pag-ibig at liwanag. Nang bumalik ako sa aming tahanan, ang araw ay nag-agaw dilim na, at ang langit ay tila isang malawak na kanbas ng apoy at bulaklak. Ang aking mga hakbang ay tila may sariling musika. Bawat pag-apak ay may kasamang tinig ng ibong itim na ngayon ay tila bahagi na ng aking kaluluwa. Ang aking puso ay puno ng kaba at pananabik sapagkat sa wakas, naramdaman kong ganap na ang pagbabagong nagaganap sa aking pagkatao. Sa pagtakbo ng mga oras, hindi ko maiwasang isipin ang mga nagdaang araw. Simulan nang sundan ko ang itim na kalapati sa masukal na kagubatan. Marami na ang nagbago. Ang mga simpleng tagpo ay puno ng kulay at kahulugan. Ang mga bulong ng kalikasan ay mistulang mga gabay na tinig. At ang hangin ay tila umaawit ng mga sinaunang awit na ako lamang ang nakaririnig. Isang gabi, habang ako'y nakaupo sa aking silid-aralan, may narinig akong pagaspas sa aking bintana. Agad kong binuksan ito at sa aking gulat, naroon ang itim na kalapati. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aalab sa dilim ng gabi at sa kanyang tuka ay may hawak siyang maliit na sanga na may mga bulaklak na hindi pa kailanman nakita ng sinuman. Nang iabot niya ito sa akin, may naramdaman akong kakaiba. Isang init na nagmumula sa aking mga palad at unti-unting kumakalat sa aking buong katawan. Sa isang iglap, ang mga dingding ng aking silid ay tila naglaho at ang mga bituin sa kalangitan ay bumaba upang kami balutin ng kanilang liwanag. Kasama ang kalapati, ako'y dinala sa isang lugar na tila isang panaginip. Ang paligid ay puno ng mga puno at halaman na tila umaawit, at ang lupa ay kumikinang sa ilalim ng aking mga paa. Sa gitna ng kagubatan, may isang malinaw na lawa na tila isang salamin na nagpakita sa akin ng isang imahe. Isang imaheng hindi ko inaasahan. Ang aking sarili, ngunit hindi ako. Isang anyo ng isang mandirigma, may suot na balabal na gawa sa mga balahibo ng mga ibon at may hawak na isang espadang kumikinang na parang buwan. Ang mga mata ng mandirigmang ito ay puno ng tapang at determinasyon,
Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay may isang anino ng pag-aalala at takot. Ano ito? Tanong ko sa kalapati. Bagaman alam kong hindi siya makapagsasalita. Subalit sa halip na salita, ipinarating niya sa akin ang damdamin. Isang pakiramdam ng responsibilidad at tungkulin. Isa akong tagapagtanggol, hindi lamang ng aking sarili, kundi ng isang mas malaking layunin na hindi ko palubos, na nauunawaan. Sa pagbalik sa aking silid, ang lahat ay tila bumalik sa normal. Ngunit alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang aking buhay. Ang sanga ng bulaklak ay nasa aking mga kamay pa rin, at nagbigay ito sa akin ng kakaibang lakas at kapanatagan. Ngayoy alam ko na ang aking kapangyarihan ay nagising na. Ngunit ang tanong ay paano ko ito gagamitin? Hindi nagtagal, isang nakaaalarmang balita ang kumalat sa aming bayan. Ang mga tao'y tila nagkakagulo at may mga ulat ng isang kakaibang nilalang na gumagala sa mga kalye tuwing gabi. Ang nilalang na ito ay nagdadala ng takot at ligalig sa sinumang makasalubong nito. Sa mga gabing iyon, habang nakahiga ako sa aking kama, naramdaman kong may kakaibang presensya sa paligid. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aking balat, at ang mga anino sa sulok ng aking silid ay tila gumagalaw. Alam kong ito na ang oras upang yakapin ang aking kapangyarihan at harapin ang takot na bumabalot sa aming bayan. Ngunit bago ko pa man magawang bumangon, may narinig akong mahihinang hakbang sa labas ng aking pinto. Isang pamilyar na tinig ang nagbulong sa akin mula sa dilim. Ang oras ay dumating na. Ikaw lamang ang makapagliligtas sa kanila. Ako'y nagising sa isang bagong kamalayan, puno ng tapang at pag-aalinlangan. Ang mga bituin sa kalangitan ay tila nagtuturo ng landas na dapat kong tahakin, at ang itim na kalapati ay muling nagpakita sa aking bintana. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob na kailangan ko. Ngunit sa sandaling iyon, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Isang malamig na kamalayan na may mas malalim pang banta na darating. At sa likod ng aking isip, isang tanong ang umuukilkil. Ano ang tunay na layunin ng itim na kalapati? At sino o ano ang nilalang na nagbabanta sa amin? Sa gitna ng mga tanong at pag-aalala, alam kong ito'y simula pa lamang ng isang mas malaking pakikipagsapalaran. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang liwanag ng pag-asa na ibinigay ng itim na kalapati. At sa liwanag na iyon, ako'y nagpasya. Hindi ako mag-iisa sa laban na ito. Sa umaga ng kasunod na araw, ang sikat ng araw ay tila may kakaibang init habang bumangon ako mula sa aking higaan. Ang mga pangyayari ng nakaraang gabi, ang paglapit ng itim na kalapati, ang hindi may paliwanag na lakas na bumalot sa akin, ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. May mga tanong na patuloy na bumabalik-balik. Ano ang kahulugan ng kapangyarihang ito? Ano ang papel ko bilang tagapagtanggol? Habang nagbibiyahe papuntang paaralan, hindi ko maiwasang mapansin ang tila kakaibang katahimikan ng paligid. Ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ngunit sa aking mga mata, parang may bumabalot na misteryo sa paligid. Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, napansin ko ang isang batang babae na nakatayo sa gilid ng daan. Ang kanyang mga mata ay malungkot at puno ng takot. Sa likod niya, isang anino ang dahan-dahang lumalapit, tila nagmumula sa kawalan. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, lumapit ako sa kanya. "Kailangan mo ba ng tulong?" Tanong ko, sinusubukang maging kalmado sa kabila ng aking kaba. Hindi siya sumagot, pero ang takot sa kanyang mga mata ay nagsalita para sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-agos ng kapangyarihan mula sa aking katawan, ang parehong lakas na gising ng kalapati. Sa isang iglap, ang anino ay naging mas malinaw.
Isang nilalang na tila gawa sa purong kadiliman. Ang mga mata nito ay kumikislap ng masamang intensyon. Alam ko na ito ang dapat kong harapin. Kinailangan kong protektahan ang batang babae, ang kanyang inosenteng pagkatao mula sa panganib na dulot ng nilalang na yon. Sa loob ng aking puso, naramdaman ko ang tiwala ng kalapati, ang pag-asa na siya ay nagbigay sa akin. Inabot ko ang kamay ng bata at sa isang iglap, ang paligid ay sumabog sa liwanag. Ang nilalang ay nagatras, tila nasasaktan sa kislap ng liwanag na bumalot sa amin. Sa aking pagkamangha, ang kapangyarihan ay hindi lamang mula sa akin. Ito ay tila galing din sa batang babae, na ngayon ay nakangiti na, puno ng pag-asa. Ang liwanag namin ay naging hadlang sa kadiliman, at unti-unting naging malinaw ang mga sagot sa aking mga tanong. Salamat, bulong ng bata, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pag-unawa. Hindi siya karaniwang bata. Siya ay bahagi ng mas malawak na kwento na hindi ko palubos na naiintindihan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang refleksyon ng itim na kalapati at sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lamang ako ang tagapagtanggol. Kami ay nasa isang mas malaking laban kung saan ang liwanag ay dapat manaig laban sa kadiliman. Ang aming pag-uusap ay naputol ng isang kakaibang tunog, isang mabigat na pagaspas ng mga pakpak. Sa likod ng batang babae, isang grupo ng mga itim na kalapati ang lumitaw. Ang kanilang mga mata ay tila puno ng mensahe. Alam ko na ang kanilang presensya ay hindi nagkataon. Sila ay nagdadala ng babala, isang paalala ng mas malalim na panganib na paparating. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, naramdaman ko ang determinasyon na bumuo sa aking puso. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Ang batang babae, ang mga kalapati, lahat kami ay bahagi ng isang mas malaking kwento na hindi pa lubos na naisasalaysay. Alam ko na kailangan kong sundan ang mga kalapati, sundan ang landas na inilatag nila para sa akin. Sa aking pagbalik sa paaralan, sa likod ng aking isipan ay ang katanungan. Ano ang susunod? Ano ang dapat kong gawin upang maipagtanggol ang mga inosente mula sa kadiliman na patuloy na sumusubok na mangibabaw? Sa kabila ng mga tanong, naramdaman ko ang pag-asa. Ang pag-asa na dala ng liwanag na bumalot sa aming dalawa, na patuloy na magbibigay lakas sa akin. Habang papalapit na ang takip silim, may naramdaman akong kakaibang presensya sa likod ng mga puno. Isa sa mga kalapati, ang pinakauna sa kanila, ang lumapit sa akin. Sa kanyang mga mata ay naroon ang isang mensahe, isang babala. Sa likod niya, nakita ko ang anino ng isang mas malaking nilalang, isang bagay na mas makapangyarihan, mas mapanganib. Ang kalapati ay mabilis na lumipad palayo, at sa likod niya ay ang anino ng nilalang na tila nagmamasid. Sa sandaling iyon, natanto ko na ang aking laban ay nagsisimula pa lang. Ang kalapati ay nagbigay ng babala, ngunit ang tunay na laban ay paparating pa lang. Ang cliffhanger na ito, ang pagdating ng isang mas malaking panganib, ay nag-iwan sa akin ng determinasyon at pag-asa na anuman ang mangyari, hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Sa kabila ng mga takot, alam ko na ang kwento namin ay patuloy na magpapatuloy sa ilalim ng mga pakpak ng kalapati sa liwanag ng pag-asa. Ang gabing ito ay magtatapos sa isang bagong simula, isang panibagong kabanata sa aming laban, laban sa kadiliman. Sa mga nagdaang araw, unti-unti kong natuklasan ang mga kakayahang hatid ng mahiwagang itim na kalapati. Sa tuwing magpapakita ito sa akin, may kakaibang lakas at kumpiyansa ang pumupuno sa aking puso. Akala ko noong una, isang simpleng ibon lamang ito, na tila sinundan ako ng walang dahilan. Ngunit sa bawat paglipad nito, tila may sinasabi ito sa akin tungkol sa mundo. Mga lihim
na hindi ko kailanman naisip na aking mabubuksan. Isang umaga, habang papasok ako sa paaralan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may daladalang mensahe. Nasa itaas ng puno ng akasya, ang itim na kalapati. Nakatingin sa akin na parang hinahamon ako. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, "Handa ka na ba?" Nang sumapit ang tanghali, nagpasya akong sundan ito. Sa kabila ng mga gawain sa paaralan, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang humihila sa akin palayo. Ang kalapati ay lumipad patungo sa likod ng bakuran, kung saan ang mga sinaunang puno ay matagal nang nakatayo, mga saksi, sa mga kwento at lihim ng lugar. Ang kanilang mga anino ay tila bumubulong sa akin, pinaparamdam na may nakatagong kapangyarihan sa ilalim ng kanilang mga ugat. Sa likod ng makakapal na dahon, may nakita kong isang lumang pinto na tila matagal nang nakalilimutan. Ang kahoy nito ay puno ng ukit, mga simbolo na hindi ko mawari ngunit tila pamilyar. Habang masusing tinitingnan, biglang bumagsak ang liwanag mula sa mga dahon, at ang pintuan ay tila nagsimulang magliwanag. "Pumasok ka," tila bulong ng hangin sa akin. Kahit nagdadalawang isip, ang puso ko ay tumibok ng may kasiguraduhan. Ang itim na kalapati ay lumipad patungo sa pintuan, at sa kanyang paglipad, ang mga simbolo ay tila nabuhay, kumikinang sa bawat pag-ikot ng kanyang mga pakpak. Nang binuksan ko ang pinto, pumasok ako sa isang mundo na hindi ko inaasahan. Isang lugar na puno ng kulay, mga halaman na naglalakad, at mga ilog na bumubulong ng mga sinaunang kanta. Ang kalapati ay lumipad sa aking harapan, tila nagtuturo ng daan, patungo sa isang tahanan na puno ng mga aklat, mga palaso, at mga lumang kasangkapan. Sa loob ng tahanan, may isang lumang salamin. Ang salamin ay tila may sariling buhay, kumikislap at nagbabago ng anyo. Nang tumingin ako dito, nakita ko ang sarili ko, ngunit hindi lamang ako. Ang aking imahe ay nakasuot ng lumang kasuotan ng isang mandirigma. May hawak na espada, na puno ng liwanag. Ang aking mga mata ay naglalakas, puno ng determinasyon at tapang. Ang kalapati ay lumipad patungo sa salamin, at nang ito'y sumalamin sa liwanag ng araw, nakita ko ang mga imahe ng mga bayani sa mga sinaunang kwento. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hikbi at pag-asa. Tila nagsasabi sa akin na ako ang kanilang inaasahan. Ako ang tagapagtanggol ng kanilang mga pangarap at adhikain. Sa gitna ng aking pagninilay, bigla kong naramdaman ng lupa na tila umuuga. Ang halamanan sa labas ay nagsimulang magbago. Ang mga bulaklak ay naging mga espada. Ang mga puno ay naging mga mandirigma. Isang boses ang umalingaw sa paligid, puno ng kaba at pag-asa. "Ang oras ay dumating na. Kailangan mo kaming ipagtanggol." Hindi ko alam kung ano ang aking naririnig, ngunit ang pusong ko ay tila alam ang tungkulin. Sa harap ng salamin, ang kalapati ay muling lumipad. Ang kanyang mga pakpak ay bumubuo ng mga alon ng liwanag. At nang ito ay bumaba, isang mahiwagang pag-ikot ang bumalot sa akin. Isang liwanag na nagbigay daan sa aking tunay na kapangyarihan. Ang mga simbolo sa paligid ay nagsimulang magbago, bumubuo ng isang mapa patungo sa isang lugar na puno ng misteryo at pagsubok. Nang humakbang ako palabas, alam ko na ito ang simula ng isang paglalakbay na puno ng panganib at pag-asa. Ngunit sa likod ng aking isip, may isang tanong na hindi ko maalis. Sino ang kalaban? At bakit ako ang napili? Sa paglipad ng itim na kalapati sa itaas, alam kong hindi ako nag-iisa. Ngunit sa likod ng bawat hakbang, alam kong ang tunay na hamon ay hindi lamang sa labas, kundi sa loob din ng aking sarili. Ang aking puso ay puno ng kaba, habang ang mga bulaklak ay nagiging mga espada. Ang mga puno ay nagiging mga mandirigma. Ang hangin ay puno ng mga bulong ng mga sinaunang bayani.
At sa likod ng kanilang mga tinig, isang lihim na naghihintay na mabunyag. Mula sa bintana ng silid-aralan, tanaw ko ang makulimlim na langit na tila nagbabadya ng ulan. Sa kabila ng maingay na paligid, ang aking isipan ay abala sa pagninilay-nilay sa mga nangyari nitong mga nakaraang linggo. Ang itim na kalapati, ang mahiwagang ibon na sinundan ko hanggang sa matuklasan ang aking kapangyarihan ay hindi na muling nagpakita. Gayunpaman, ang mga kakayahang ipinagkaloob nito sa akin ay patuloy na nagbabago sa aking buhay. Sa bawat araw, nararamdaman kong unti-unting lumalakas ang koneksyon ko sa kalikasan. Ang hangin, lupa, at tubig ay tila nagbibigay sa akin ng enerhiya at lakas. Sa tuwing ako'y nag-iisa, nararamdaman ko ang presensya ng kalapati. Parang siya'y naririyan, nagmamasid, at naghihintay sa tamang sandali upang muling magpakita sa akin. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa hangin. Ang mga dahon sa paligid ay tila sumasayaw sa ritmo ng hindi nakikitang musika. Napahinto ako at pinakiramdaman ang paligid. Para bang may bumubulong sa akin, tinatawag ako patungo sa isang lugar. Sumunod ako sa tawag, ang mga paa ko'y tila may sariling isip at alam kung saan pupunta. Sa gitna ng kakahuyan, nakarating ako sa isang maliit na clearing. Doon, sa gitna ng mga ligaw na bulaklak, nakita ko ang isang lumang estatwa ng isang kalapati. Kulay itim at mistulang nababalot ng mga lumot. Sa kabila ng kanyang kalumaan, ang estatwa ay may kakaibang aura na nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. Parang pamilyar, pero hindi ko mawari kung bakit. Habang nakatitig ako sa estatwa, unti-unting bumalik sa akin ang mga alaala ng unang pagkikita namin ng itim na kalapati. Ang mga mata nito ay puno ng hiwaga. Ang mga pakpak ay malambot, ngunit matatag. Ang ibon ay tila may mensahe, isang bagay na hindi ko palubos na nauunawaan. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ay bumilis ang paggalaw, at ang mga bulaklak ay tila nagkislapan. Mula sa likod ng estatwa, lumitaw ang isang anino. Isang anino ng isang tao na hindi ko inaasahan. Ikaw pala? Sabi ng anino. Ang tinig ay malamig, ngunit may bahid ng pagkakilala. Matagal ka nang hinihintay ng kalapati. At ngayon, oras na para malaman mo ang tunay na dahilan kung bakit kaniya pinili. Ang puso ko'y bumilis ang tibok. Sino ang taong ito? Bakit siya naririto? At ano ang ibig niyang sabihin? Marami kang tanong, patuloy ng anino, ngunit ang kasagutan ay nasa iyong sariling puso. Ang kalapati ay simbolo ng kapayapaan, ngunit higit pa roon, siya ang tagapagdala ng pagbabago. At ikaw ang pinili niyang maging tagapagtanggol ng kalikasan at ng mga taong nangangailangan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang may bumalot sa aking liwanag at ang mga bagay-bagay ay unti-unting nagkakaroon ng linaw. Sa bawat hakbang mo, may mga pagsubok. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang kalapati ay laging nasa tabi mo kahit hindi mo siya nakikita. Ang anino ay unti-unting naglaho, ngunit ang kanyang mga salita ay tumatak sa aking isipan. Ang araw ay nagtatago na sa likod ng mga ulap at ang unang patak ng ulan ay bumagsak sa aking balikat. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan sa aking puso. Sa aking pag-uwi, maraming bagay ang bumabagabag sa akin. Sino ang anino? Ano ang tunay kong misyon? Sa kabila ng mga tanong, alam kong hindi ko maaaring takasan ang aking kapalaran. Ang kalapati ay nagising sa akin hindi lamang ang kapangyarihan, kundi ang responsibilidad na kasama nito. Ngunit habang naglalakad ako palayo sa clearing, may isang bagay na hindi ko inasahan. Isang bagay na magbabago sa lahat. Sa likod ng estatwa, may isang sulat na nakabaon sa lupa. Dahan-dahan ko itong hinukay
At nang mabuksan ko ang lumang papel, naroon ang mga salitang nagbigay ng bagong pag-asa at takot sa akin. Ito ang simula. Mag-ingat sa mga hindi nakikitang kalaban. Napahinto ako sa aking paglakad. Ano ang ibig sabihin ng sulat na ito? Sino ang kalaban? Biglang naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid. Parang may presensya ng iba, isang bagay na hindi ko pa nakikita, ngunit alam kong naririyan. Ito ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kwento na puno ng hiwaga, takot at pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ko hahayaang matalo ng takot ang aking puso. Ang itim na kalapati ay nagising sa akin ng kapangyarihan at oras na para gamitin ito sa tamang paraan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Nagsimula ang araw na may kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Parang may bumubulong sa akin na may mahalaga akong dapat gawin. Matapos ang aking mga klase, walang pag-aalinlangan. Sinundan ko ang itim na kalapati na tila naging gabay ko sa mga nakaraang araw. Ang ibon na ito ang gumising sa aking kapangyarihan at nagbigay ng bagong direksyon sa aking buhay. Isang estudyante na ngayoy tagapagtanggol. Sa paglipad ng kalapati, pinili ko ang daang masalimuot, ang landas na naglalago sa kagubatan na balot ng misteryo. Ang mga puno ay tila nagkukwento ng mga lumang alamat, habang ang hangin ay puno ng mga bulong ng lihim na karunungan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang enerhiya ng lupa. Ang mga ugat ng mga puno ay tila umaabot sa akin, nagbibigay ng lakas at kumpiyansa. Habang lumalalim kami sa kagubatan, nagsimulang magbago ang paligid. Ang liwanag ng araw ay unti-unting naglaho, at ang kapaligiran ay binalot ng malamlam na liwanag ng dapit hapon. Ang itim na kalapati ay tila hindi nag-aalala. Patuloy itong lumilipad, siguradong alam ang patutunguhan. Sa aking paglalakbay, biglang nagpakita ang isang kakaibang tanawin. Isang lumang tore, balot ng mga baging at lumot, ang nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Ang tore ay tila kinain na ng panahon, ngunit may kakaibang karisma ito na hindi ko maipaliwanag. Ang itim na kalapati ay dumapo sa isa sa mga bintana. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa akin na parang may sinasabi. Nang pumasok ako sa tore, naramdaman ko ang bigat ng kasaysayan. Ang mga dingding ay puno ng mga sinaunang ukit at simbolo na hindi ko maunawaan. Ngunit ang lahat ay tila pamilyar, parang bahagi ito ng aking nakaraan na ngayon ko lang natutuklasan. Sa gitna ng silid, mayroong isang altar na gawa sa bato. Sa ibabaw nito ay isang sinaunang libro. Ang mga pahina nito ay tila kumikislap sa ilalim ng malamlam na liwanag. Hindi ko maiwasang lapitan ito. Sa paghawak ko sa libro, naramdaman ko ang kakaibang init na umagos mula sa pahina patungo sa aking mga daliri. Sa pagbukas ko ng libro, ang mga salita ay tila bumuhay sa akin. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita, kundi mga esensya ng kapangyarihan na matagal nang natutulog sa aking kalooban. Ang mga pahina ay nagkuwento ng isang kwento, ang kwento ng mga tagapagligtas na pinili ng kapalaran, ang mga tagapagtanggol ng liwanag laban sa darating na dilim. Sa aking pagbabasa, biglang nagbago ang paligid. Ang mga dingding ng tore ay naglaho at ang kalawakan ay nagbukas sa harap ko. Ang mga bituin ay nagningning. Ang mga konstelasyon ay bumuo ng mga sinaunang simbolo na aking nakita sa libro. Ang ganda ng tanawin ay hindi ko maipaliwanag. Parang nasa pagitan ako ng dalawang mundo. Tila may dumating na panibagong presensya, isang figura na gawa sa liwanag. Ang hugis ay parang isang tao, ngunit ang anyo ay hindi pangkaraniwang. Ang figura ay lumapit sa akin. Ang mata nito ay puno ng karunungan. "Ikaw ang napili," sabi nito.
Ang tinig ay parang bulong ng hangin, ngunit ang iyong kapangyarihan ay may kapalit. Nang magsimula akong magtanong, biglang naglaho ang figura. Sa halip, isang eksena ang naglaro sa harap ko. Isang digmaan, ang mga tagapagtanggol ng liwanag laban sa mga nilalang ng dilim. Sa gitna ng labanan, isang itim na kalapati ang lumilipad. Ang mga pakpak nito ay nagiging liwanag na nagtatanggol sa mga mandirigma. Ang tanawin ay naglaho at ako'y bumalik sa silid ng tore. Ang libro ay nananatiling nasa altar. Ang mga pahina nito ay nagsara ng kusa. Ang itim na kalapati ay lumipad palayo sa bintana. Ngunit bago ito lumisan, nag-iwan ito ng isang sulyap na puno ng pag-asa at babala. Sa paglabas ko ng tore, alam ko na ang aking kapalaran ay hindi nababalik sa dati. Ang mga nakatagong puwersa ay gumising, at ang oras ng aking pagsubok ay darating na. Habang binabaybay ko ang daan pauwi, ang tanong na bumabalot sa aking isip ay, si Gades, sahay. Ano ang kapalit ng kapangyarihang ito? Ang malamlam na liwanag ng dapit hapon ay bumulong ng sagot, ngunit hindi ko pa ito lubos na maunawaan. Sa aking paglalakbay, isang bagay lamang ang sigurado. Ang itim na kalapati ay nagbukas ng pinto sa isang mundo na puno ng hiwaga at panganib. Ang liwanag sa likod ng mga pakpak ang magbibigay ng direksyon sa aking bagong landas. Isang landas na puno ng pag-asa at misteryo. Sa bawat hakbang ko sa makipot na daan na nilalakaran ko, patuloy kong iniisip kung paano nagbago ang lahat mula nang sundan ko ang itim na kalapati. Isang simpleng araw lang iyon, walang bahid ng kakaibang mangyayari. Ako, isang karaniwang estudyante, ay walang kaalam-alam na magbabago ang aking tadhana. Nagsimula ang lahat ng makita ko, ang kalapati sa bintana ng aming silid-aralan. Ang kanyang mga pakpak ay tila alon ng kadiliman sa kalangitan, ngunit may kakaibang liwanag na bumabalot dito. Walang sino man ang nakapansin sa kanya kundi ako. Tila ako'y binubuyo ng isang hindi maipaliwanag na puwersa upang sundan siya. Nang araw na iyon, sumunod ako sa kanya hanggang makarating kami sa isang lumang puno sa gilid ng parke. Sa ilalim ng anino nito, nakita ko ang isang lumang libro, isang aklat na tila naglalaman ng hiwaga ng mundo. Walang alinlangan, binuksan ko ito, at mula roon ay nagsimula ang aking paglalakbay sa mundo ng mahiwaga. Sa kasalukuyan, naririto ako sa gitna ng isang kagubatan na tila walang hanggan ang lawak. Sinasalubong ako ng malamig na simoy ng hangin at ng mga bulong ng kalikasan. Ang itim na kalapati ay nasa unahan ko pa rin. Tila alam ang landas na hindi ko pa natutuklasan. Sa bawat pahina ng aklat na aking binabasa, natutunan ko ang iba't ibang anyo ng kapangyarihan. Mga kapangyarihang hindi ko kailanman inakalang magagawa ko. May mga pagkakataon na pakiramdam ko'y hindi ko kaya ang bigat ng responsibilidad na dala nito. Ngunit sa tuwing bumibitiw na ako, naroon ang kalapati. Palaging nandyan upang ipaalala sa akin ang halaga ng aking misyon. Dumating ang araw na kinailangan kong gamitin ang aking mga natutunan. Isang di inaasahang panganib ang dumating sa aming bayan. Isang nilalang na tila nagmula sa mismong mga kwento ng alamat. Walang sinuman ang makapigil sa kanya, ngunit alam kong kailangan kong gamitin ang aking kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, ginamit ko ang aking mga natutunan mula sa mahiwagang aklat. Ang mga salita at simbolo mula sa pahina nito ay tila buhay na umaalulong sa aking isipan. Nararamdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking mga ugat. At sa isang iglap, nagawa kong talunin ang nilalang na iyon. Subalit, hindi rito nagtatapos ang lahat. Ang tagumpay na iyon ay nagbukas ng mga bagong hamon at responsibilidad. Natutunan ko mula sa kalapati na ang bawat tagumpay ay may kaakibat
na bagong pagsubok. May mga pagkakataon na duda pa rin ako sa aking kakayahan, ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. Habang tinatahak ko ang landas na ito, nararamdaman kong palapit na ako sa isang bagong yugto ng aking paglalakbay. Ang kapangyarihang dala ng aklat ay tila nagiging bahagi na ng aking pagkatao. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang hindi ko pa rin lubos na nauunawaan. Ang tunay na layunin ng itim na kalapati sa aking buhay. Sa isang iglap, biglang naglaho ang kalapati mula sa aking paningin. Isang malamig na kilabot ang dumaloy sa aking katawan. Sa kabila ng lahat ng oras na magkasama kami, hindi ko pa rin alam kung sino o ano siya talaga. At ngayon, tila iniwan niya ako sa gitna ng kagubatan na ito. Biglang bumukas ang langit at bumuhos ang ulan. Sa gitna ng ulan, narinig ko ang isang boses. Isang boses na tila nagmumula sa kailaliman ng aking isipan. Ang tunay na pagsubok ay hindi sa iyong kapangyarihan, sabi ng boses, kundi sa iyong kakayahang magtiwala sa sarili mo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagong liwanag sa loob ko. Ang mga salita ng boses ay nagbigay liwanag sa isang bahagi ng aking sarili na matagal nang nakatago. Alam kong ito na ang simula ng isang yugto kung saan kailangan kong harapin ang mga pagsubok ng walang gabay ng kalapati. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang aking magiging landas ngayon na iniwan na ako ng itim na kalapati? At sa likod ng bawat pagsubok, may nagkukubling mga lihim na kailangan ko pang tuklasin. Sa pag-ikot ng aking mundo, ang mga anino ng kagubatan ay naglalaman ng mga kasagutan na hindi ko pa natutuklasan. Ngunit sa bawat hakbang na aking gagawin, alam kong ang itim na kalapati ay hindi lamang isang gabay. Siya ang susi sa aking tunay na kapangyarihan. At ito ang aking magiging bagong simula.